Magandang oras mga katiats, mga kababayan. Meron tayong episode ngayon tungkol sa mga marker ng treasure sa mga puno ng kahoy. Well, ang iba dito karamihan ay mga remarkings na ito. Kapag nakikita nyo sa mga hindi gaanong matandang puno, ibig sabihin yan ay mga remarkings. Kasi sa nakalipas na 80 anyos, ang mga markings noon, kung buhay pa ang mga puno ngayon, ay hindi na gaanong ma-distinguish o maklaro dahil ang mga puno na yon 80 years old ay namamatay na, di ba? At nalalata na yung mga signs, so hindi na yun nababasa. So karamihan nito ng mga marker na ito ay ito'y bagong minarka nila, tinatawag na remarkings. 1980s, 1990s, year 2000 hanggang sa ngayon ay mayroon pang mga retrieval group ng Korean at Japanese na pumupunta sa kagubatan para gagawa ng remarkings. Kaya kahit bago ang marka na nakita nyo, ay pwedeng remarking ito ng mga gustong mag-retrieve ng mga nakabaon na World War II treasures. So umpisa tayo dito sa ito na sign. Ako may nakita kong ganito na sa puno ng niyog. Dalawang lugar yun. Pareho ang remarkings nila. Merong tig-isa lang sa puno. Pero kapag isa lang, meron niyang kaharap sa unahan sa layo ng mga 30-50 meters ay meron na namang isang puno doon na minarkahan nila ng ganyan kung tig-isa lang. Pero kapag ganito na apat, ayan. So ang kahulugan niyan ay of course apat na kahon. So kung apat, marami yan, ibig sabihin maliliit na kahon yan. Kasi kung malaking kahon, isang kahon lang. So merong apat na kahon sa punong ito. So karamihan dito sa ating mga sign ay ito'y treasure under ang kahulugan. So ito, kung hindi sa treasure under ay treasure in front. So dapat ang paghukay ay mas malaki pa kaysa puno. Ang ibig sabihin yan ay talagang buwalin nyo ang puno. Halimbawa, ito yung puno sa gitna, ang hukay nyo ay nakaganyan. So tanggalin tong puno para mahukay ng libre ang palibot. 3 meters diameter or 4 meters in diameter. Ito, ganyang kalaki ang hukay. Alam nyo, meron akong dinetect na isang lugar na gumamit kasi sila ng backhoe kasing laki ng swimming pool ang hukay. O ayun, natamaan talaga ang ang mga sign galing sa 2 meters deep. Meron ng sign na semento na hugis kampana. And then kasunod noon ay hugis donut na naman na may butas na sa gitna, malaking bato yun And then kasunod doon, 3 meters, mga buti, iba't ibang kulay. 4 meters ay mga putol na kahoy na nilagari. And then 7 meters ay mga tabla. Mga tabla na nakapatong-patong lata na. Kaya sa ganun lalim, anong ginagawa ng mga tabla sa 6 meters, 7 meters deep? Ibig sabihin, mayroong ibinaon na treasure. Ang mga tabla ay yun yung mga takip ng box na mga tabla. So kanilang ginawang marker. Okay, bago nila tinabunan ay naiwan yung mga tabla sa ibabaw. Yun lang yung nakita ko hanggang doon lang. Ang kasunod nun kasi tinigil nila ang operasyon ay hindi ko na alam. Pero sigurado sureball yun, mga kababayan. Hanggang detection lang kasi ang role ko Hindi talaga ako tumitingin kung nag-operate na. Pero yun lang yung nabalitaan ko. Kapag ganun, sureball na talaga yun. Kapag may binaon, sunod-sunod kasi ang mga sign na makikita nyo. Sa 4 meters pa lamang, di ba? Sunod-sunod na buti, putol na kahoy na nilagari. And then, simento na kampana, malaking donut, may butas sa gitna na bato. Ibig sabihin, sintro. Ayun, so ayun. Totoo yan. Kaya ito'y treasure under pero
para makasigurado, lakihan talaga yung hukay sa palibot niya. So maganda, backhoe talaga. Kasi kung mano-mano lang, ay naku, ang liit-liit ng mano-mano eh. Ang magawa sa mano-mano, 2 by 2 meters lang eh. Ang lawak ng magawang hukay. Paano kung nasa katulad nito? Kung ito ay 2 by 2 meters, paano kung nasa 3 meters ang item? Halimbawa na ito ang items dito or dito. Diba tapos yung hukay nyo ang liit-liit. Kasi mahirapan na ang manual na paghukay. Mahirapan siya sa paghukay ng 4 by 4 meters. Kasi maraming lupa na ang kukunin sa hukay. Pero yun talaga ng mga sukat, 4 by 4 meters, pwede nang makatama yun sa test dig. Ang test dig lang naman ay hanggang 3 lang. At kapag makita nyo na yung mga binabanggit ko, lalo na yung mga colorful na mga bote, lalo na merong mga gawa sa simento na lapida sa ilalim ng lupa, o kaya bato na kinarb talaga. So kapag ganun ay continue na hanggang malalim. Kasi sunod-sunod na yung mga marker niyan. Halimbawa, makita nyo yung paa na may butas na paa, may dot, yun ay treasure under the paa sa ilalim ng lupa. Makita nyo ang lapida na may butas din sa gitna, ganun din, sentro na yan, patuloy sa baba. Makita nyo yung malaking donut na bato na may butas sa gitna, ganun pa rin, sentro, patuloy sa baba. Yan yung dapat ipagpatuloy. Pero kapag wala talaga kayong nakita, kahit balat na lang ng snowbeer, ay wag na kayong magpatuloy mga katits. Ang na-detect nyo ay mga minerals. Alright, so dito tayo sa triangle. Ang triangle ay maraming sign. Maraming meaning ang triangle. Pero kapag nilagayan sa kahoy, pwedeng treasure under yan. Ngayon, other meaning ng triangle is look around in triangulation. Triangulation around. So tingnan mo ito yung sentro, and then tingnan mo in triangulation kung meron bang mga bato na malaki na may marka. At kapag may bato na malaki na may marka rin, pwedeng naroon sa bato na may marka at wala sa under sa kanya. Okay, so iba-iba talaga ang kahulugan ng triangle. Maraming meaning. Meron ding triangle na nasa loob talaga ng kahoy. So ito naman, yung parang mata, nagsasabi siya na look forward. So ito very misleading. Kasi pinapakita niya na dito titingin sa harap, pero ang karamihan niyan ay baliktad, doon sa likod titingin. So ito na ang mga karamihan na distansya niyan. Meron tayong formula sa mga test dig ng distansya. So mamili lang kayo sa 357 meters. 7 ang pinakamalayo. Ngayon gawin nyo, gamitan nyo ng dowsing kung saan nakatingin yan, o pendulum kung saan iikot yung gamit nyo sa itong tatlong distance, kung saan nakatingin to at sa likod din, ganun din ang gawin. Kung saan malakas ang detection, doon kayo mag-test dig. Mayroong mga taong ayaw maniwala ng test dig, mga katiyeds. Kaya nabubutas yung bulusan nila eh. Mayroon akong dinetect na isang site. Sabi ko, 3 meters lang ang ipahukay at i-detect natin kasi makaabot naman ng 3 meters ang gamit ko. At kapag walang detection, continue lang hanggang 2 meters para talaga makontento. Kasi baka sabihin nila na hindi na-detect yung bagay. Kasi kung nag-test dig ng 3 meters plus 3 meters na detection sa gamit ko, ibig sabihin 6 meters na yun lahat ang na-detect. At kapag walang precious metal, bakit maghukay ka? Di ba kasi sa gamit ko, ma-detect ang precious metal at saka iron at minerals.
Kaya kung gano'n na walang precious, lalo na wala talagang kahit balat ng kindi, di ba? Walang man-made na object sa 3 meters, wala kayong nakitang specialized marker na bato na mayroong hugis. Kapag wala talagang ganyan na man-made sa 3 meters deep, wag na magpatuloy kasi wala talaga. Mga katiits, yung umiikot-ikot pa yung gamit nyo, mga minerals lang yan ang na-detect. Importante talaga sa 3 meters, merong makitang underground treasure marker. UTM, underground treasure marker. Minsan tinatawag yan na underground trail marker. So yung mga trail marker, yun ang sundan. Meron ding surface trail marker, yung STM. So ang underground trail marker, karamihan yan, vertical talaga yan. Vertical. Pero kapag big deposit, mag-slanting na naman yan, yun ang mahirap. Pero kapag small deposit, vertical lang naman yan. Small deposit hanggang 7 meters, meron na yan eh. 4 meters, meron na yan. Kaya ang test dig natin, 2 to 3 meters lang talaga yan. Kapag walang makitang magandang bagay na gawa ng tao, yan yung tinatawag na walang signs. Kapag walang signs, wag na talaga kayo magpatuloy. Lalo na ang lupa ay intact or medyo natural lamang yung layer. Kapag maghukay ka sa unahan, ganun din ang kulay ng layer. So ibig sabihin yan, natural lamang ang lupa. At walang backfill, walang ibinaon. Yung na mga sign yun na yung nagsasabi na wala. O bakit magpatuloy pa kayo? Di ba? Nabubutas ang bulsa eh. Yung mga nagpa-detect sa akin na nagpatuloy pa rin paghukay na sinabi ko na wala na. Di ba? Wala na. Ngayon, hinukay pa rin nila. Pagbalik ko, hinukay pa rin, malalim na. Pinadetect pa rin. Anong nangyari? Wala pa rin. Dahil wala talaga. Kahit plato, wala eh. Kahit basag na buti, wala. Ito naman, kapag binasag ng hapon ng buti, maraming basag na buti talaga. Hindi yung isang tipak lang. Yung isang tipak lang na maliit na basag, pwedeng galing sa ibabaw lang yun ng lupa and then pumasok siya sa mga crack ng lupa ng maglindol. Nagka-crack kasi ang lupa kapag maglindol. Pwedeng papasok yung maliit na tipak ng buti. Ang buti ng hapon ay buong buo talaga yan. Binasag yan, so nandyan lahat. Ang puwet ng buti, ang liig ng buti, makikita nyo. Meron ding mga buti ang hapon na hindi binasag. Meron ding binasag. Ganon din sa plato, merong plato na kompleto at meron ding binasag na plato. Okay. So dito tayo sa GF. Ang J is tunnel ito. Kapag J, mga malalim na tunnel yan. So F is 3. Ang kahulugan ng F is kahoy. And then J is tunnel. Ang tunnel ay nasa gilid ng kahoy. So ito ang hanapin nyo. So it's either sa front sa litra or sa likod sa litra or direkta na kayo sa east. Kasi ang east talaga ang pinakapaboritong paglagyan ng hapon. So ito entrance to tunnel ito. Ang kahulugan ng GF. Kapag entrance to tunnel, malalim siya. Ang deposito ay malaki. Pero ang entrance ay nasa punong kahoy. Katulad sa nakita ni Rogelio Rojas. Ni Roger Rojas na entrance ay sa punong kahoy yun na entrance. Kasya lang ang tao. Andin ang mapasok niya. Malaki pala sa loob. So ayan. Ito direktang treasure under to eh. Yung number 5. Ayan. So ito yung ganyang pointer. Ano yan, part ng Sakura Treasures ni Takeda, ni Prince Takeda yan. Sa Sakura, isa ito sa karakter. Ang word na Sakura, kahit tingnan nyo ngayon sa Google, isa sa litra ng Sakura ay itong parang number 5. Ang lahat ng titik ng Sakura, 3 titik yung Sakura eh.
Example lang, sabihin natin ito yung sakura ha. Example lang to, hindi ito sakura. So, tatlong titik ito or tatlong symbol. Sabihin natin ito yung sakura. O ayan, Japanese yan. So, lahat ito ginamit yan sa ah, treasure marker ni Prince Takeda. Yung tatlong litra ng, tatlong kanji ng sakura na word. So, treasure under ito. O, patuloy tayo. Number 3. Alam nyo ba kung saan tingnan yan? Ang direksyon. Well, sa aking secret code, ay dagdagan lang yan sa secret code ko ng aking ama. Ganito lang yan. I-connect siya sa arrowhead at magmuka siyang heart. I-connect lang yan, diyan yung arrowhead. Ayan. So, heart na siya. Ibig sabihin ng direksyon ay papunta rito. So, kahulugan yan ay open entrance. Ibig sabihin walang silyo ang entrance. Hindi binuhusan ng konkreto. Hindi nilagyan ng bato. Lupa lamang ang entrance. So, halimbawa may entrance dito, lupa lang yung tinabon dyan. At madaling hukayin. Open entrance ang tawag. Pero sa ngayon, siyempre, puno na yan ng lupa yung entrance. Well, ito'y sabi ko sa inyo, lahat ng T ay treasure under. So, treasure under, nilagyan niya ng symbol sa left side. So, ang treasure ay nasa left side ng kahoy kapag nakaharap ka. Under sa kahoy pero left side kapag nakaharap ka. So, dito yun. Left side ang hukay. Ayan. So, punta tayo sa iba. Ito naman. Separated treasure to. So, surrounding the tree. So, pwedeng ganito yan. Isa dito, at isa doon sa likod. So, itong sa gitna, ito yung kahoy. Itong mga maliit, yan yung item na ibinaon. So, small stash, maliliit. Pero hiwalay. Ito ay treasure under pa rin to. Narito na naman yung parang 5 ng sakura. Nakaganyan. So, treasure under siya. Ngayon, dinagdagan siya ng isang kanji. Ayan. So, itong kanji na ito ay medyo nag-iba ng meaning sa 5 kasi tinabihan siya ng isang kanji. Lahat ng kanji kapag dinagdagan ng kahit tuldok, mag-iba ang kahulugan. Ayan. So, nakita nyo ba? Parang lumiko siya. Parang gumanon siya. So, ibig sabihin yan ay treasure under pero at the back. Sa likod ng kahoy. Ay ano, ito, lumiko siya eh. O ito, start dito and then, ayun, so, gumanon siya eh. So, treasure at the back of the tree. Pero, malapit pa rin siya sa kahoy, kaya treasure under siya. Ito naman, ayon sa treasure code book ko, ay sundan lang daw ang arrowhead. Ang X kasi ay target pero sundan ng arrowhead. Okay, merong sikreto dito, V. So, pwedeng 5 ang distansya kasi Roman V is 5. So, pwedeng ganito kasi yan. Kapag i-cross natin yan at tingnan natin ang angle ng arrow, nagaganyan ng arrow. So, northeast ang direksyon. Northeast ito. Tingnan natin na parang 60 degrees northeast. So, punta tayo doon. 5 meters sa 60 degrees northeast. Tapos dig tayo doon. Ayan. So, dito naman tayo. Ito yung treasure under pa rin. Pero nakalagay sa aking libro ay treasure
in the barrels. Nakalagay daw sa mga bariles ang treasure, pero under siya. So kapag treasure na nakalagay sa bariles, karamihan yan ay coins. Silver and yung copper coins. Pero may mga halaga siya kahit copper kasi mga antique coins yan. So treasure under the tree ang kahulugan niya. So ito, wala nang ibang puntahan nito. Kahit sa bato yan nakalagay, ito ay treasure under the tree. So sintro siya sintro. So ang triangle ay kahoy. Kung sa bato yan nakalagay, tapos naka-flat ang bato sa lupa, ganyan. So direct siya na treasure under. So under talaga siya. At kung meron na itong mga karagdagang mga dot sa gilid niya, ang ibig sabihin niyan ay in triangulation na naman. Look around in triangulation, hanap ng bato na may mga marka. So pwedeng merong separated treasures maliban sa treasure under. Alright, sa susunod na episode ay pag-usapan natin ang kaibahan ng mga pako. Yung pako sa punong kahoy at pako sa niyog, anong mga kahulugan yan? Magkaiba kasi ang niyog at kahoy. Kapag mayroong mga old na mga pako na mga made of copper, ang iba dyan ay made of yung tinatawag na pundido na pako, hindi kinakalawang. Magkakaiba kasi ang pako sa punong kahoy at pako sa niyog. Kaya yun ang ating bigyan ng kahulugan at meaning. Okay, so isama na rin natin doon ang mga marker sa punong niyog kasi mahaba na to. Baka bukas gagawa ko noon para kahit wala kayong detector ay pwede nyo lang diretsahin. Kasi marami na akong na-detect ng mga marka sa punong niyog at alam ko na yung mga malakas na detection na distansya. Kaya yun ang ating sikreto na ating pag-usapan next episode bukas, mga ka-TH. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat ng nanonood na mga subscribers, avid followers. Maraming salamat, at sa mga bago pa lamang napadpad ngayon sa channel, pakiclick ang ating channel, baka swertihin kayo, di ba? Merong beginner's luck na tinatawag. Baka swertihin kayo. Okay, maraming salamat. Hanggang sa muli mga ka-TH, paalam at ingat ang lahat.